Hallelujah. 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 Praise the Lord. Let us raise our hands and let's pray through Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, through the leading prayers of your end-time prophet, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, I beseech you, Lord, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren, touch the heart of God, hallelujah, anoint the word, Lord Jesus, hallelujah. Give me wisdom and knowledge to impart your gospel. I cannot do anything by myself. Hallelujah, in your holy mighty name. Hallelujah, cast out all unbelief and doubts, demons of unbelief, cast out in our midst. Jesus, Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, honor, glory, and majesty belongs only to our dearest Lord Jesus. And we give a double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linis Almeida. And I greet also the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. And to you, beloved brethren here in Dubai, our beloved brethren who are now watching us in Abu Dhabi and Fujairah, and to all our beloved viewers in every nation throughout the whole world, a pleasant morning to each and every one. Let us clap our hands to our Jesus. Hallelujah. A while ago, our beloved brethren testified that her lolo, nung ito po minamal ay nawalan ng hininga at ang kanyang kaluluwa ay pumunta sa langit, pinabalik, at sinabihan na hanapin yung gintong susi sa ilalim ng balon, golden key. Anong ibig sabihin ng gintong susi? At bakit sa ilalim ng balon? No? So, malalim po ang kahulugan niyan. So, mayroon pong kahulugan niyan, yung gintong susi, hindi po basta-bastang susi yan. Ginto eh. No? Para makapasok sa langit, kailangan mahanap niya yun. At hanapin niya sa ilalim ng balon. Pag sinabing balon, may tubig yun. So, kailangan siya sisisid sa ilalim ng tubig. So, ano ba yung susi ng kaligtasan na kailangan ikaw ay sa ilalim ng tubig? Bautismo. Amen. Diba? So, yun yung susi na kailangan mong languyin, kailangan ka matabunan ng tubig para mahanap mo yon. At walang ibang interpretation dyan, kundi bautismo sa tubig. Bakit Jesus? Ayun. Kasi marami kasing mode of baptism. There are many ways or many mode of baptism. The baptized in the name of Trinity, Father, Son, Holy Ghost, through sprinkling or through immersion. Mayroon din mga Trinitarian fellowships or churches. So, ang tinutukoy doon, minamahal, yung sinabi na susi, gintong susi, na sino bang binigyan noon? Sa palagay nyo, sino bang binigay ng mahal na Pinoon ng susi para sa makapasok ka sa langit? Si Matthew 16, 18 to 19. Kindly. Tagalog.
Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata po 16, talatay 18 hanggang 19. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Let us clap our hands, Sir Jesus. Hallelujah. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my church. So, sinong nagsalita? My church. Kung ibig sabihin, kung sino yung nagsalita, yung word na my, palitan mo doon sa pangalan na nagsalita. So, ang kanyang church, ang pangalan ay Jesus Church. Ang Christ ba or Kristo pangalan? Ano bang Christ or Kristo sa ibang translation? Diba, the anointed one? Amen. Jesus, the anointed one. So, Jesus, the Christ. So kung gagamitin mo yung Christ, ang name niya, so hindi siya tama. Kasi ginamit dyan, I will build my church. So kung sinabi ko, my cellphone, so anong pangalan ko? Siyempre, Danilo. So palitan yung my, Danilo's cellphone. So kung my church, so, palitan yung may sa pangalan nung nagsalita. Jesus Church. So, Jesus Church ba tayo? Laki dyan sa harapan, no? Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Pag may nagsabing, kami ang tama, kami Iglesia ni Kristo. Sino bang pangalan ni Kristo? Ganun ang tanong mo, ha? Sino bang Kristo nyo? Kasi maraming Kristo. Di ba? Sabi ng Matthew 24, maraming Kristo na magsilitaw sa huling araw. Oh. Sino bang Kristo? Pagsabihin niya, Jesus. Oh, si Jesus pala eh. Oh, sa amin, no? Jesus Church. So, kami ang tunay na iglesia because we baptize in His name. Jesus' name. Sino nagsabi na bautismo sa pangalan ni Jesus? Si Pedro. Sino ba si Pedro? Sabi ng verse 19, sabi ng mahal na Panginoong Jesus, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Sinong binigyan? Si Peter. So nung nangaral sila sa panahon ng Pentecostes, siya po yung nagsalita sa lahat ng mga disipulo na malapinon. Siya po yung nagsalita. During that day, the day of Pentecost, siya po yung nagsalita. Nung tinanong, anong gagawin namin mga kapatid? Anong gagawin namin, sir? O, di ba? Dami nila doon. Pero si Apostol Pedro, siya yung binigyan ng malapino ng susi, siya yung nagbukas ng kanyang bibig, hindi po yun salita lang niya, malapino nagsalita through him. Amen. Sinagot. Repent. Oh, isa din yun sa susi. Amen. Oh, bago mag-repent, nangaral muna si Apostol Pedro. Nagkaroon sila ng pananampalataya, nasaktan sila. Pag sinabing nasaktan, na-touch yung heart mo, nagkaroon ka ng faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So nung nagsalita si Apostol Pedro, ang pinatay nyo, siya ang Panginoon na tagapagligtas. Oh. Imagine, ang una pala na save at na-baptize in the name of Jesus Christ,
Yung palang pumatay kay Kristo. Sila pala yung pumatay kay Kristo. Sila yung sumisigaw, ipako siya sa cross. Sila yung unang na born again. Amen. Ha? So, pag mag-share po tayo ng gospel, mahirap siguro makonvert yan kasi criminal yun eh. Piloso po yun eh. Mas matindi yung kaharap niya po sa Pedro. Mas matindi pa sa kriminal. Ang Diyos mismo na nagkatawang tao ang pinako sa cross. Amen. Pero naligtas ba sila? Yes. 3,000 silang lahat. They were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon na mahal. So, others will argue, may mga argumento, sino ba daw ang paniwalaan? Si Pedro or si Kristo? Parang mayroon ding, kung baga, may bigat din na tanong, di ba? Kung hindi mo pag-isipan ng mabuti, bakit ako maniwala kay Pedro? Si Kristo paniwalaan ko. Kasi sabi ni Kristo, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Tapos sabi ni Kristo, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. O sino ba ang paniwalaan ko dito? Dalawa na yung nag-utos. Si Kristo, inutusan ng mga apostoles. Si Pedro, inutusan yung mga nagtatanong. Pag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, kahit nagbabasa ka ng Bible, kung hindi ka guided ng Holy Spirit, hindi mo maunawaan. Ang ating beloved pastor, hindi lang niya itinuro ito. He fasted for how many times? 40 days and 40 nights without food. Kuminsan straight, absolute. Ang mahal na Pinoy nagpaunawa sa kanya. Amen. So sabi ng 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt lost on earth shall be lost in heaven. Ano bang bound? Talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Authority po yun eh. Amen. Ano yung kalagan mo sa lupa, kakalagan di sa langit. Grabing authority yun. Sino nagbigay sa kanya ng authority? Si Jesus. Kung sinabi niya, Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad yung kasalanan, accepted sa langit yun. So, ang mahal na Pinoy nagbigay sa kanya ng authority. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Para mapatawad yung kasalanan. Sabi ng Bible, whosoever shall lost on earth shall be lost in heaven. So, nung sinabi niya mapatawad talaga. Amen. Kasi may authority kasi. So, sabi ng isang pastor, when I was assigned in Leyte, mayroon kasi silang member na no read, no write. Ang ibig sabihin, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero nagdadala ng Bible, Cebuano at English Bible. Mayroon dito, marunong na magbasa, walang Bible na dala. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Kung bisan, parang insulto sa atin, marunong tayo magbasa, wala tayong dalang Biblia. Pero hindi siya marunong magbasa, may dala siyang Biblia. Nung lalaman ng pastor na
nasa atin na. Dadaan siya doon sa chapel nila. Kaya yun lang, walang ibang way sa chapel nila. Bago siya makapunta sa highway, nakita niya, hindi na talaga dumalo sa kanila. So, pagbalik, inabangan talaga ng pastor nila. Brad, saan ka galing? Ay, nagsamba po, pastor. Saan? Jesus Miracle Crusade po. Anong laman ng bag mo? Bible po, pastor. Alam mo, tinignan. Oh, may Bisaya, may English ka pa. O ano naman natutunan mo doon? Bautismo, pastor. Anong bautismo? Acts 2:38. Basahin mo nga. Hindi ako marunong magbasa, pastor. Dala-dala ka pa ng Biblia, hindi ka pala marunong magbasa. Ikaw na lang basa, pastor. Ikaw naman marunong magbasa. Basta narinig ko, bautismo daw sa pangalan ni Jesus. Yun ang kaligtasan. Sabi ng pastor, ay hindi na ako makipagdebate sa iyo. Kasi hindi level yung kaalaman natin. Wala kang alam, ako mayroon. Ibig sabihin yung pinag-aralan, meron siya pinag-aralan. Puntahin mo na lang dito yung pastor nyo. Alam mo naman, pag nagdadala ng Bible, pag nagpipreach, ang tawag, pastor. Amen. Sila nga, nakashort pant, nakahubad, nagbasketball, pastor. Tayo pa kaya. Diba? Ganun lang paggalang nila, kahit membro. Pastor. Siya nga, tinawag na pastor . Oh, pastor, saan ka galing? Kasi nakabarong na siya . Samantala, nung dumalo sa kanila, hindi, naka-t-shirt lang, na gano'n. Sabi niya, Brad, in-invite ka ng aming pastor. Bakit? Makipag-usap. So, hindi naman yung sinabi na galit. Punta din ako naman . Punta. Pagdating, ikaw pala. Bata pa ako nun . Bata ka pa. Kumbaga, nauna ako sa duyan sa iyo. Sabi niya. Ganoon naman, di ba? Pag mag-share ka doon sa mga mas mataas ang edad sa iyo, mas nauna doon sila sa duyan. Pero hanggang ngayon, nakaduyan-duyan pa rin sila. Una nga, pero hindi pa sila bubaba sa duyan. Nagduyan-duyan pa rin. Sabi niya, Brad, hindi na ako magpaligoy-ligoy. Sino bang inutusan? Ano bang tama? In the name of the Father, the Son, Holy Ghost, o in the name of Jesus Christ? Sino bang susundin natin? Si Kristo o si Pedro? Talagang kung hindi ka prepared sa ganong tanong, malilito ka. Alam mo, sabihin mo, si Pedro. Talo ka doon. Pag sabihin mo naman si Kristo, ba't ka nabautismo sa pangalan ni Jesus? Diba? Ang utos ni Kristo, in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Sabi niya, sino bang susundin natin? Si Kristo, si Pedro? Sabi ko, Pastor, sino bang nag-utos? Si Kristo. Sino bang inutosan? Sinong kausap niya? Ikaw bang kausap niya? Hindi. Sino bang kausap niya? Mga apostol. Si Pedro, kasama ba doon? Kasama. O ano bang sinabi, paano nila tinupad? Basahan mo nga ako ng bersikulo na maliban kay Pedro, mayroon nagbautismo in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Mayroon ka ba mabasa? Wala siya mabasa. Wala siya mabasa. Pero kung ako tatanungin mo, hindi lang si Pedro ang nagbautismo sa pangalan ni Jesus, kahit nga si Pablo na hindi kasama sa mga disipulo, nagbautismo in the name of Jesus Christ. Ay, sabi niya, Brad, huwag na tayong magdebate. Dalhin mo na ako sa ilog, bautismo na ako. Ganun yun. Amen. Wala na siyang magawa. Sabi niya, hindi daw siya ang kausap ni Kristo. Ang kausap ni Kristo, si Pedro. Alang magsabihin niya nagkamali si Pedro, di mali na lahat. Amen. So, kailangan mayroong wisdom galing sa malapit noon. Parang si King Solomon, mayroong isang bata, dalawa ang nanay nag-claim. Sabi ng isang nanay, ako talaga, mahal-hari ang nanay niyan. Sabi naman ng isa, ako mahal-hari ang nanay. Kung ikaw naman ang hari, hindi mo alam kung sino ang totoong nanay.
Kinuha niya yung espada niya. Hatiin na lang kaya natin itong bata. Para wala nang debate. Wala nang mula ulo hanggang paa. Kalahati ng ulo, kalahati ng paa. Isang paa ka, isang paa dito. Hati talaga. Sabi ng isa, sige, malari. Sabi naman ng isa, malari. Sa kanya na lang yung bata kasi hindi ko kayang mamatay yung bata. Hindi ko kayang tingnan. Sabi ng hari ni King Solomon, ikaw mo'y totoong nanay. Kasi pinotiktahan mo ang buhay ng bata. Amen. So, yun yung katalinuhan na binigay ng Diyos kay King Solomon. Amen. So, hindi basta-bastang katalinuhan yun, minamahal. So, ganon din sa paglilingkod. Pag hindi ka talaga guided ng Holy Spirit, magkamali-mali ka. So, dinala ko sa ilog. Dito, pastor, kasi okay na to. Kasi lampas tuhod ng, hindi, ayaw ko dyan. Kasi stagnant, hindi dumadalo yung tubig. Saan gusto mo? Noon yung umagos. Bakit? Para maanod ang aking mga kasalanan, Brad. Sabi niya. Kasi marami akong kasalanan. Kahit pastor ako, marami akong kasalanan. Ay, ganun. Sabi ko, hindi kaya kami ang maanod yan. Kasalanan kayo maanod o kami? Talagang ang lakas ng tubig hanggang tuhod din. Langin mo ako. I baptize in Jesus name. Binitawan ko. Talagang naanod siya. Naanod talaga siya. Babababag. Tapos, praise the Lord. Tumayo. Anod na ang lahat na kasalanan ko. Sabi niya. Hindi naman ganun. Baka gayahin nyo, mahirapan tayo dito maghanap ng ilog. Walang ilog dito, no? mayroon ako nakita sa Atlantis, yung parang pagganon. Pagganon yung tubig. Delikado yun. Ang layo nun. Slide yun, So, ganon minamahal. Totoong gintong susi talaga yan. Golden key. The only key, yun lang ang susi para makapasok sa langit. You must be baptized in the name of Jesus Christ. Na galing sa bibig ng disipulo na binigyan ng mahal na Panginoon ng mga susi sa kaharian ng langit. Hindi lang po isang susi yan, Baptism is one of that key. Bago bautismuhan, mag-preach ka muna. Amen. Huwag mong dalhin yung kapatid. Sige na ba? Libre kita ng swarma. Pabautismo ka. Huwag kang ganon. Ano yun? Impierno pala yun. Baka naman pag every time na dadalo, swarma. Yun yung pinakuan mo. Hindi. Kailangan magkaroon siya ng pananampalataya. Tapos pagkaroon siya ng pananampalataya, magkaroon siya ng conviction. So, pag magkaroon siya ng conviction, kasunod na doon is repentance. Pagkatapos ng mag-repent, yun na. Kailangan na niyang mailubog sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Kasi hindi ka man pwedeng patawarin pag hindi ka nagsisi. Pwede bang patawarin yung hindi nagsisisi? So, patawarin mo na yan siya. Paano yung kung patawarin, hindi nagkasala sa akin yan, hindi pa nga humingi ng sorry. Pagtanungin mo, yung ginawa niya, mali o tama? Tama siya. Tapos patawarin ko, tama siya. Paano yun? Paano mo patawarin yung tao na nagkasala sa'yo na ang nasa isip niya, tama siya? Useless yung pagpatawad mo dahil hindi naman niya tatanggapin yun, tama siya. Di ba? Pwede mo siyang patawarin pag hihingi siya ng tawad. O, paano mo patawad yung kasalanan mo kung hindi ka nagsisisi? At paano ka magsisi kung hindi ka sumampalataya? Paano ka sampalataya kung walang mga ngaral? Amen.
Paano ka mangaral kung hindi ka pinadala? Di ba? Yung kasama yun eh. Importante talaga yun. So, sa Jesus Miracle Crusade, we are blessed by the Lord because ang ating mahal na pastor ay totoong pastor. Totoong mangangaral ng Diyos. There are many men and women of God throughout the whole world at present. Thousands of them. Baka milyon pa nga eh. Pero ang tanong, totoo ba sila? Amen. So, signs, wonders, and miracles, kasama doon sa totoong mga ngaral ng Diyos. Sabi nga ng Malapinon, by their fruits ye shall know them. Ano bang fruits? Ano bang fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness. Ilan yan? 9. Sa 9 na yan, ilan ang nasa iyo? Magandang sagot yun. Yung pang 9? Or 9 talaga? 9, sabi niya, 9. Anong 9? Yung pang 9. Paano yung first, second, una, pangalawa, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, faith. Di ba? Ano ba yung pang 9? Temperance. Ay, salamat Lord, mayroon akong temperance. Diba? Pero wala akong perseverance. Wala akong joy. So, kailangan kumplito yon. So, hindi mo naman makumplito kaagad yan. From glory to glory. Everybody say, praise the Lord. So, sa mga major testimonies na narinig natin, bakit mayroon pa rin backslide? That's the question. No? Bakit? Yung patay na nabuhay, na-backslide. Patay na ngayon nabuhay. Yung pilay na nakalakad, nakita ko uminom ng beer. Kumagisip, paano nangyari yun? Di ba? Grabing himala yun. So bakit mayroong backsliding? Dahil, it's because Satan will not attack you sa paraan na alam mo. Ayan yun. Amen. Mayroon kang ginagawa na hindi mo alam, kasalanan pala yun, doon kang tinitira ng kaaway, palagi mong ginagawa hanggang mababackslide ka na. Kasi hindi ka naman titirahin ng kaaway, pumatay ka. Uy, kasalanan yan. Hindi ako gagawa niyan, Satanas. Satanas, lumayas ka. Diba? Magnakaw ka. Kahit nasa harapan mo pa yung bagong cellphone, maliban sa magkasala ko, pugot ang ulo ko dito sa UA niyan. Makulong ako, may CCTV. Di ba? Tapos matrace ka pa. Parang yung isang lolo, sabi niya sa apo niya, Apo, aalis ako ng maaga po. Uuwi ako mamayang gabi. Ano bang gusto mong pasalubong, Apo? Sabi ng apo niya sa lolo niya, Lo, cellphone lo, pero mag-ingat-ingat ka kasi may mga CCTV na ngayon. Anong ibig sabihin nun? Anong trabaho ng lolo niya? Sigurado kayo? So, ayun, talagang known na kasalanan yon. Pero bakit yung nagbunga sa'yo, kuminsan, di ba? Nagbunga siya, mainit, palagi napupuspos, umiiyak. Ba't na backslide? Ba't magkita kayo, ba't hindi ka na dumalaw? Bakit? Basta. Ang hirap pa naman pabalikin yung backslider, di ba? Pero ang tanong, bakit siya na backslide? Dahil mayroong mga ginagawa na hindi niya alam, kasalanan pala. So, unti-unting nawawala yung eagerness niya sa pagdalo. No? Sabi dito,
yung vain talk. Ano ba yung vain talk? Sa Proverbs 10:19. Yung mahilig ka bang, basta hindi mo pinipili yung mga words, basta magsalita ka lang na magsalita. Oh. Wag hindi mo alam yung kasalita mo ng kasalita, nagkasala ka na pala. Proverbs 10:19 kaya. Tagalog. Amen. Dito po sa mga kawikaan, ang Kabanata 10, ang talata 19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ang pagsasalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Amen. Amen. In the multitude of words, there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Amen. Totoo ba yon sa classroom? Kung sino yung maingay, yun yung walang laman. Kung sino yung tahimik, pag mag-exam, yun ang perfect. Di ba? Pag tanungin mo, tamihimik lang yun Maka-answer. Kung sino yung nagtasa, ma'am. Pag ano, tsamba-tsamba lang pala yung answer niya. Pero yung tahimik lang, sabi ni teacher, parang hindi nag-cooperate yun. Pag turo, alam niya. Tama pala yun. Yung nagpipigil ka sa salita mo, you are wise. Amen. So, pag maraming salita, hindi mo alam, mayroon ng mga nabanggit mo na nagkasala ka na sa mahal na Pinon. Another, 14:21. 14:21 of Proverbs. Contempt for others. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata po 14, talata ay 21. 24:9, pakihanda. Talatang 21. Siyang humahamak sa kaniyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. He that despises his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor, happy is he. Amen. Pag maawain ka sa mga nangangailangan, pinagpala ka. Pero kung yun yung common, pag panahon ng Pasko, kung sino yung mayroon, yun pag pinag-isipan mo ng bigyan ng regalo na mas mahal. Pag may bisita kang mayaman, huy, mangutang ka. Bakit? Mayaman yan. Di, pwede naman siguro yun, yung tulingan na lang. Hindi kakain ng tulingan yan. Baka. Wala tayong pera. Utang. Kasi mayaman yung bisita natin. Pero kung mahirap yung bisita, may bisita. May tuyo na dyan. Magpirito. Magpirito ka na lang tuyo. Uy, mahirap naman yan Di ba ganon? Common yan, di ba? Oo. Alimbawa, hindi magkapari ang status ng husband and wife. Halimbawa, yung wife, mayaman ang pamilya. Yung husband, pobre ang pamilya, di ba? Pagdating ng loved ones ng wife, start, maglitson tayo. Nandiyan yung daddy ko, nandiyan yung mga paryente ko. Kasi litson. Pero pagdating naman ng parents ng husband, start, nandiyan yung husband ko. O nandiyan yung parents ko. Mayroon naman tayong daing dyan. Magkalan. Wala siyang pake. Kasi alam niya, mahihirap yung dumating. Di ba? Kung tutuusin, dapat yung mahirap ang pakainin ng masarap. Tapos pagdating ng mga loved ones ng mayaman, nandiyan yung loved ones ko, mayaman niya sila. Hindi nakakain ng tinulang malunggay yan, magtulad tayo ng malunggay. Kasi hindi nila nakakain yan. Pero kung ganun ba,
pinagpala ka pala kung ikaw ay maawain sa mga nangangailangan. So, sa Jesus Miracle Crusade, pag magkrusada tayo, we fasted for how many days para sa kaligtasan na. Di ba? Hindi ka kumain, you sacrifice how many days, parang mas mahirap ka pa sa mahirap para gagaling sila. O di ba? Pagpapala yun. Sino nagturo sa atin dyan? Ating beloved parents in the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kusada tayo, magpasting tayo. Kung wala kang puso na maawain sa mga nagkasakit, bakit ako magpasting? Hindi ko naman kamag-anak yung mga pilay na yan, yung mga bulag na yan. No? Yung mga kitungi na yan, bahala na siya sa buhay. Hindi ganun eh. Pag kusada daw. Mag-absent pa na ako sa trabaho, magpasting ako. Di ba ganun? Oh. Sacrifice ka muna. Sino yung pagalingin? Hindi naman yung mga mayaman eh. Yung walang panggasto sa ospital. Yung pilay, mga bulag, mga ano. Doon ka pinagpala ng mga Pinoon. Sabi ng Proverbs, kasunod, 24:9, foolish thoughts. Yan po yung isa sa dahilan kung bakit maraming nababackslide. Amen. Dito po sa mga kawikaan, ang Kabanatay 24, ang talatay 9, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan, at ang magduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao. Amen. The thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. Amen. So, yung isip natin, hindi lahat papasok natin. No? Parang pagkain din yan. Hindi ko mo pagkain, lamunin mo na lahat. Pasok mo na. No? Pwede yung makakasira sa'yo. Ganon din sa isip. Hindi ko mo naisipan mo, palagi mo na lang naisipan yon. Yung mga walang kabuluhan, foolishness, thought. I-cast out mo yan. Pag maisipan mo, i-cast out mo. Sabi ni Mala Pastor, kung maaari, palagi kang naghaliluya sa isip para hindi makapasok yung mga evil thoughts, mga foolishness thoughts. Amen. Everybody say, praise the Lord. Unbelief is one. 14:23 ng Romans. And then, last two verses, James 4:17 and 1 John 3:4. 14:23 ng Romans. Unbelief. And then to be followed by James 4:17 and 1 John 3:4. Ito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 19, talata ay 23. Romans 14:23. 14? Roma 14:23. 14:23. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata ay 14, talata po ay 23. Ngunit ang nga alinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Amen. And he that doubted is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Amen. So kung nag-doubt ka, hindi ka sigurado, so pag halimbawa kumain ka tapos hindi ka sigurado, parang may conviction sa'yo, so huwag ka na lang kumain. Amen. Kasi lahat na gagawin mo na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. James 4:17. Neglect of opportunity. Ayan, karamihan, halos lahat tayo nagkakasala nito. Neglect
of opportunity. Akala natin hindi ito kasalanan, pero kasalanan pala. Kyle. Amen. Dito po sa Santiago, Kabanatay 4, ang talatay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Amen. Ayun. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Halimbawa, mayroon kang sharean. Mabuti yun, hindi. Mabuti, hindi. Pero hindi mo tinuloy. Kasalanan yun. No? Parang may nag-udyok sa'yo. Imbitahan mo yan. Mabuti yun, hindi. Mabuti. Pero hindi mo ginawa. Kasalanan yun. Yung gagawin mong mabuti, hindi po tinuloy, kasalanan. At karamihan, yan ang ating na disregard na. Yun ang unti-unting nagbabackslide sa atin. Dadalo ka, mabuti hindi. Pero pag tingala sa langit, may bagyo. May bagyo, ito. Sunstorm pala yung bagyo. O, di ba ganon? O, ay, may tawag si friend. Birthday ko ngayon, friend. Anong oras? Alas 8 hanggang alas 12. Eat all you can, friend. Dadalo ako sa gawain. Mabuti yung plano mong dadalo? Yes. Pero hindi ka tumuloy. Nagkasala ka, hindi. Sinabi nyo, kasi nabasa nyo yan. Huwag na nating ulitin yan. Halimbawa, Lord, salamat, pinagpalo ako. Ito sa'yo, Lord, 20%, Lord, 20%. Maya-maya, hey, Lord, hiramin ko muna yung 20%, Lord. Pahiram, Lord. Sabi ba ni Lord na, sige, anak, 5-6 na lang tayo, anak, dyan. Pagbayad mo, yung 500, maging 600 yan. Ganun ba yun? Lord, pagpalain mo ako, bayaran ko to. Ikaw pa nga naghiram, hingi ka pa ng pagpapala para bayaran. May kondisyon pa. Kasalanan yun, hindi. Kasalanan din. Everybody say, praise the Lord. So, sabi ko nga kanina, halos lahat tayo nagkasala sa kasalanang ito. Kasi akala natin hindi kasalanan. Meron tayong planong mabuti, hindi natin tinuloy. That's sin. Amen. Last, all unrighteousness is sin. Sa 1 John 5:17. Pakihanda na po yung ating mga musicians. All unrighteousness is sin. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanata po 5, talata 17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikinamamatay. Ayon. All unrighteousness is sin and there is a sin not unto death. Mayroong sin unto death. Amen. Ano po yung sin unto death? Wala na tayong oras eh. Kumbaga sa gobyerno, mayroon silang tinatawag na heinous crime. So yung heinous crime, punishable by? Lahat naman na crime, punishable by law. Pero yung heinous crime, punishable by? Death. Para sa Philippines lang, wala na kasing death. So life sentence, no? Pero actually, ang original talaga dyan, pag mga heinous crimes, punishable by death. Ganon din sa kasalanan. Mayroon po kasalanan na sin unto death. Kahit ano pang pagsisipsi yung gawin mo, hindi ka na patawarin. Kasi yung kasalanan na yan ay sin unto death na. Sinasadya mo na alam mong kasalanan yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kasalanan mong pumatay, ay papatayin ka talaga ng gobyerno. At that is also sin unto death sa mahal na Panginoon. At marami pang mga sin unto death, minamahal.
na pag once na magkasala ka, kahit ano pang gawin mo, hindi na babalik yung dati mong kasiglahan sa paglilingkod. Kasi sin unto death yun. Pero kung mga kasalanan, all unrighteousness, sabi nga ng Bible, is sin. Lahat ng mga hindi matuwid na gawa, kasalanan, magsisi ka lang. So dito sa atin, hindi po tayo tinuruan na magsisi once. Always repent. Kasi hindi natin alam sa isip, sa salita, sa gawa, nagkasala tayo. So, we must repent. Always repent. Always pray. Awitan po natin mga Pinoon minamahal. So, naunawaan na natin kung bakit may mga nababackslide. Kahit mga major testimonies ang natanggap nila sa mahal na Panginoon. They receive blessings from the Lord. Pero nawawala sila. Alam na natin ngayon paano labanan ang kaaway. Because Satan will attack you na hindi mo alam. But ignorance of the law excuses no one. Kahit hindi mo alam at ginawa mo, you will be thrown into the lake of fire. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-ibig ko kay Jesus, wag lamang ako ay mawala sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, si Jesus lang dahilan ng aking pagsisiyang. Si Jesus lang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Just open your heart for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be humble. Hallelujah in front of Lord Jesus. Hallelujah. Magpakumbaba lang po tayo sa harapan ng mga Pinoon. Repent all our trespasses and sins. Hallelujah. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisiyang. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisiyang. Hallelujah. 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 Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Aanhin ko pa ang karangyaan. Hallelujah. Oh, ang kayamanan. Kung ako naman ay mawawalan sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng
Lord Jesus. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Jesus lang dahilan kung bakit kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tapi manalangin na, let's pray to Jesus. Hallelujah. Ano po ating mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, yung kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. O ano mo ating mga kahilingan. Hallelujah. Let's pray to Jesus. Dear Heavenly Father. Hallelujah. Personal pastors made out. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. We ask forgiveness for our trespasses and sins, Lord Jesus. Forgive each and every one of us, Lord God. Cleanse our hearts and minds to become worthy this side, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In your holy mighty name, hallelujah. Cast out all sickness and diseases, demons of heart disease, diabetes, high blood, cancer, demons of common sickness and disease, vices, problems, and doubts, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, be healed, right of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong tumayo, minamahal. Let us all stand and let us raise our hands and jump 3 times and shout, Hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, Praise the Lord.